Bakit po ba mahalaga ang resurrection ng ating Panginoon? Ang resurrection po, mga kapatid, ito po ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Kung hindi po nabuhay na maguli ang ating Panginoon, ang atin pong pananampalataya ay walang kabuluhan. Tayo po ay nasa kasalanan pa rin tayo. Wala ho tayong aasahan dito sa buhay na ito, maging sa kabilang buhay. Ang resurrection po ang pinaka-climax ng Ebanghelyo. Kung wala po nito, kung wala pong resurrection, ang buhay po at ang kamatayan ni Jesus, bagamat ito ay isang marangal at kahanga-hanga, ay magiging isang malaking trahedya pong nangyari ito sa kasaysayan, lalong-lalo na sa buhay ng ating Panginoon. Ngunit, dahil po sa kanyang resurrection, siya po ay ipinahayag na siya nga po ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Ang mga alagad po dahil sa resurrection ay nabago po sila mula sa isang matamlay at discouraged at defeated na mga followers at naging masigasig po silang saksi doon po sa unang siglo at bababasa po natin yan sa Book of Acts. Ang good news po ay ito, na sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan po ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang Diyos po ay ginapin niya ang kasalanan, ang kamatayan, at ang impyerno. Ito po ang mensahe na pinakamensahe po ng pangangaral ng mga apostol. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, tinalo po ng Diyos ang kasalanan, kamatayan, at ang impyerno. Lahat po ng apat na ebanghelyo, kinuwento po nila, isinalaysay po nila ng buong dangal at buong pag-iingat, yun pong pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Kung papaano po nilang ikinuwento ng buong dangal at buong ingat yung pagkamatay ng Panginoong Kristo, gayon din, buong dangal, buong ingat nilang ikinuwento kung ano ang nangyari nung unang araw nung linggo pagkatapos po niyang ipako sa krus. Now, ang crucifixion po ay isang historical event. Yung pong pagkapako sa Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo, yan po ay isang historical event. Ang ibig sabihin, yan po ay nangyari specific sa isang specific time, sa isang specific place. At kung paano pong ang crucifixion ni Jesus is a historical event, ito rin pong pagkabuhay ng Panginoon mula sa mga patay is also a historical event. At dito po sa dalawang pangyayaring ito sa Panginoon, ang kanyang crucifixion at ang kanyang resurrection, dito nakasalalay yung ating pananampalataya. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kung wala po nitong mga historical events na ito, walang halaga yung ating pananampalataya sa Diyos. Mula po dito sa ating binasa kay Matthew, titingnan po natin ngayong umagang ito, una, yung pong proofs, katunayan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Yung pong pangalawa, tingnan natin kung ano po ang initial na reaksyon ng mga alagad ng Panginoon. Initial reaction ng Panginoon, ng mga alagad. At yung pong pangatlo, titingnan natin ano ang implikasyon ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon na matapos niyang ipakita sa mga alagad ang mga undeniable evidences na siya nga ay buhay at nabuhay na maguli sa mga patay. Ano ang implikasyon nito sa atin ngayon bilang mga mananampalataya kay Kristo? So una, ano ang mga patunay na ang Panginoong Kristo ay na-resurrect? Tatlo po ang makikita natin ayon dito sa Matthew 28. Tatlo ito. Yung una, yung pong pagpapakita ng angel doon sa mga babae. Pangalawa,
yung pong pagpapakita mismo ng Panginoon doon sa mga babae. At yung pangatlo, yung pong testimonya ng mga bantay at ng mga chief priest. Maging yung kaaway ng Panginoon ay mga sumasaksi sila na ang Panginoon ay tunay ngang nabuhay na maguli. Una, tingnan natin yung unang proof, yung pong pagpapakita ng angel sa mga babae. Now, ang tanong, si Jesus ho ba ay tunay na namatay? Kundi yun mapapatunayan na siya nga ay tunay na namatay, walang kwenta na papatunayan mong tunay siyang nabuhay na maguli. Ngayon, ang tanong, siya ba ay tunay na namatay? Well, mabasa natin doon sa talata, daang mga babae ay pumunta sa puntod ng Panginoon. Sila'y pumunta sa puntod ng Panginoon. Hindi ka pupunta sa puntod na wala kang bibisitahing patay. At ito pong mga babae ang pumunta doon sa puntod ng Panginoon kasi ang mga babae ito ang naging saksi ng pagkapako ng Panginoon, ng pagkamatay ng Panginoon, at ng pagkalibing sa Panginoon. Kaya alam nila kung saan inilibing ang Panginoon. Kaya nung unang araw ng linggo, matapos yung Sabat, pumunta sila sa puntod, yung mga babae. Now, dito po mabasa rin natin na sabi ni Matthew na pagkatapos ng Sabat o araw ng pamamahinga, magbubukang liwayway na nung unang araw ng linggong yon. So, ibig sabihin, for 36 to 38 hours nang nakalibing ang Panginoon. Talagang namatay siya. Inilibing siya. Namatay siya ng Friday afternoon. Inilibing siya ng Friday that afternoon. At the whole Sabbath, the whole Saturday, ay nakahimlay ang Panginoon dun sa libingan. Ibig sabihin, namatay talaga siya. Okay. At kaya nga po, ganun ang sinasabi, patay talaga ang Panginoon. Namatay siya physically. Namatay po siya physically. Now, gusto ko pong ipaalam sa inyo na yung pong pagpapakita ng anghel sa mga babae ay dito po dumating yung anghel para i-explain kung bakit yung puntod na pupuntahan nila ay empty o wala nang nakalibing doon. Kaya dumating ang angel. Hindi po dumating ang angel at hindi po lumindol at hindi rin po naalis yung malaking bato na nakatakip doon sa libingan ng Panginoon para po palabasin si Jesus. No, hindi po yun ang dahilan. Kaya po nagpakita ang angel para makapasok yung mga babae at makita nila mismo na yung pupuntahan nilang puntod ay wala ng laman. Yan ang dahilan. Hindi po bumaba yung angel para alisin para po si Jesus. Parang ganito, ulitin ko. Hindi po dumating yung angel, hindi nagkalindol, hindi po na gumulong yung malaking bato para makalabas si Jesus. Okay? Kundi para po ipakita doon sa mga babae na yung pupuntahan nilang puntod is already empty. Okay? Kasi po, most probably, si Jesus po ay nabuhay ng muli on the first light of the first day of the week. Just as He said, on the third day, I will rise again. So malaki pong probability na si Jesus po, nung pong sisikat ng simula ng, hindi naman sisikat yung araw magsisimula na yung araw. Pagkatapos ng araw ng Sabat, ay na-resurrect na po siya. Most probably, ganyan po ang nangyari. Kanya po yung earthquake, at saka po yung appearance ng angel. Bakit po nagkaroon ng earthquake? At bakit po nagpakita yung angel? Para po takutin yung mga bantay. Kasi hindi nila papayagan yung mga babae na pumunta sa puntod. Okay? Kanya po, nagpakita yung angel sa isang itsurang nakakatakot doon sa mga hindi sumasampalataya. Kaya po sila hinimatay. Kaya po, lumindol, nagpakita yung angel, hindi para takutin yung mga babae, kundi para takutin yung mga bantay. Kasi habang nandun yung mga bantay, hindi nila papayagan yung mga babaeng makalapit dun sa puntod. Ang dahilan, kaya po sila ang pinili ng Diyos ay para
yung mga babae ang makasaksi una doon sa pagkabuhay ng Panginoon. At ang mga babae po, pag sila ang inutusan ng Diyos, iba sila sa mga lalaki. Yung mga babae, agad nilang susundin, agad nilang ipapamalita yung nasaksihan nila. Siguro kung yung mga lalaki ang sasabihin ng Panginoon, mag-iisip muna. Magpaplano muna, mag-uusap muna sila, hindi ang mga babae. At ang mga babae pong ito, sila mismo ang nakasaksi ng kamatayan, pagkamatay, pagkalibing sa Panginoon. Kaya sila ang unang saksi na ang empty, na yung tumpo empty. Ganito po yan mga kapatid. Nung pong nabuhay na maguli ang Panginoon, wala pong human eyes. Wala pong mata ng tao ang nakasaksi nito. Ngunit dahil po ang mga angels ay laging kasama ng Diyos, nakikita nila yung mga ginagawa ng Diyos. Kaya yung angel ang nagsabi sa mga babae, He is risen. Kasi yung actual na pagkabuhay ng patay na katawan ng Panginoon, walang nakasaksing tao doon. Kundi ang mga angel lamang, kasi yung mga angel lamang po ang laging kasama ng Diyos. At laging sumasaksi sa mga ginagawa ng Diyos. Kaya ang angel na ito ay siya ang magiging link doon sa empty tomb at sa resurrection. Siya ang link. Siya ang magbe-break ng mystery. Bakit empty yung tomb? That is the purpose of the angel. Kanya po, ganun ang nangyari. Mababasa natin, sinabi ng mga angel, I know that you are looking for Jesus who was crucified. Anong sabi ng angel? He is not here. Wala siya dito. At tingnan ninyo ang kanyang pinaghimlayan. It is empty. Nangyari ang tulad ng kanyang sinabi. Kaya ganun po ang dito natin makikita. Now, pansinin po natin yung pong contrast nung pagpapakita ng angel. Pansinin natin yung contrast dun sa reaction po ng mga bantay at saka po ng mga babae. Now, doon po sa mga bantay, yung appearance po ng angel brought fear and death. Okay? Nagdulot po ito ng takot at pagkapatay. Hinimatay sila. Yun ang effect. Pero pansinin nyo, iba yung nangyari sa babae. Doon sa mga babae, yung pagpapakita ng angel should bring comfort and consolation. At yun po kasi ang gusto ng Diyos, na ang message ng resurrection should bring comfort and consolation doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya dito, ibang-iba, pansinin nyo, kung ano ang naging effect ng resurrection message doon sa mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Doon sa mga hindi sumasampalataya, death. Okay? It was death and fear. Pero doon sa mga sumasampalataya, ang resurrection is a message of comfort and consolation. Sabi po ng angel doon sa mga babae, matapos hinimatay yung mga sundalo dahil nga po, kailangan silang mahimatayin pansamantala kasi papasok doon yung mga women. Sabi po ng angel, do not be afraid. For I know that you seek Jesus who was crucified. Sabi niya, do not be afraid. For I know that you seek Jesus. Dito meron na tayong makukuhang mensahe. Doon po sa mga masigasig na hinahanap si Jesus, hindi po sila dapat matakot. Dahil lalaman nila by experience doon sa mga humahanap sa Panginoon. Tayong humahanap kay Jesus. Huwag po tayong dapat matakot kasi malalaman natin kung masigasig po nating hinahanap si Jesus, He is a good rewarder. Siya po ay mabuting tagapagganti. Kaya hindi tayo dapat matakot pag hinahanap mo si Jesus. Kasi mayroong mga tao, sa isip nila ayaw nilang hanapin si Jesus diligently dahil natatakot sila, baka mapahamak sila. Hindi po totoo yan. Ang totoo po ito, kung tunay mong hinahanap si Jesus, hindi ka mapapahamak.
Hindi ka dapat matakot kasi malalaman mo, He is a good rewarder. Blessed are those who seek God, for they will find pleasure and reward in God. Kaya sabi ng angel, do not be afraid. I know you seek Jesus. Hindi kayo mapapahamak. You will find that He is a good rewarder. And then sabi niya, I know that you seek Jesus. Sabi niya, I know. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus. Alam mo ba ninyo, pag hinahanap po natin ng Panginoon, alam po ng Diyos yan. Alam ng langit. Pag ang isang tao, masigasig ng hinahanap ang Panginoon, ang Diyos na buhay, alam ng Diyos kung sino yung naghahanap sa Kanya. Naalala niyo si Sakeo. Si Sakeo, gusto lang makita ang Panginoon. At nung nakipagsiksikan po siya sa mga tao, si Sakeo, yung pandak. Okay? Dahil masigasig ng hinahanap ang Panginoon, nabulaga siya. At sinabi ng Panginoon, sasama ko sa ganyan po, sasama ko sa iyo. Alam ng Diyos. Kung meron po tayong kasama dito, hinahanap po ang Panginoon, una, huwag kang matakot. Kasi sa dulo niyan, pagpapala. Okay? Pangalawa, alam ng Diyos kung hinahanap mo siya. I know that you seek Jesus. And then, yung pong pangatlo, who was crucified. Sabi ng angel, I know that you seek Jesus who was crucified. Parang sinasabi ng angel dun sa mga babae, bagamat siya'y ipinako sa krus, hindi nawala yung pananampalataya niyo sa Kanya. Hindi nawala yung pag-ibig niyo sa Kanya. Ayun po, kasi ang crucifixion, kaya po in-emphasize yung who was crucified, kasi ang crucifixion po noong panahon yun was a shameful death. Yung pong mamatay ka sa pamagitan ng pagkapako sa krus, yan po ay isang capital punishment. Ginagawa lamang po yan doon sa mga kriminal. Ang Panginoon namatay siya by crucifixion kasi ang charge sa Kanya, He was a criminal. Kaya hindi mo siya ipagmamalaki. Kaya binanggit siya ng angel kasi sabi niya, bagamat na-crucify siya, hindi niyo siya ikinahiya. Hinahanap pa rin ninyo siya. Binamahal pa rin ninyo siya. Hindi nawala yung pag-ibig niyo sa Kanya. Ano po ang message noon? Ito po yun, mga kapatid. Alam mo ninyo, ang malaking test sa ating faith at ang ating pag-ibig po sa Diyos ay pag po ang Diyos parang fine-fail niya tayo dun sa mga expectations natin. Dito yung pong mga babae, ang hinahanap nila ay yung na-crucify nilang Panginoon. Pero hindi nila ikinahiya yun. Ang malaking test sa ating faith, pag po sa akala ninyo o sa akala ko, binibigo ako ng Diyos sa aking mga inaasahan sa Kanya. Umaasa pa naman sila na siya ang tagapagligtas. Pero bakit siya namatay? Ang pagkamatay pa niya ay kahiyayang kamatayan. Pero sa kabila noon, hindi nila ikinahiya ang Panginoon. Hinanap pa rin nila. The greatest test of faith, hindi po yung sinasagot ng Diyos ang inyong panalangin. Ang greatest challenge of trial of our faith is when God seemed to fail us in our expectations. Now, will you only love God, love Jesus Christ, when your prayers are answered? What will happen if He seems to fail your prayers? Will you still love Him? That's the greatest challenge po sa ating pananampalataya sa Diyos. Kanya po yung mga babae. Now, so yun po ang makita natin, yung unang proof. Yung pong pagpapakita ng angel. Now, yung pong pangalawa ay yung pagpapakita ng Panginoon mismo doon sa mga babae. Yun po yung pangalawang proof na siya ay nabuhay na maguli. Para po reassure po ng Panginoon itong mga women tungkol po sa mensahe ng angel sa kanila na siya nga ay nabuhay na maguli. Nagpakita mismo ang Panginoon sa mga babae. Dito mo makikita na napakahalaga sa Panginoon na mapatunayan niyang nabuhay na siyang muli. Dito makikita, gagawa ang Panginoon ng paraan para kumbinsihin ang isang tao, lalong-lalo na yung mga sumusunod sa Kanya, na siya nga ay buhay. Yung pong entombed ay wala pong
kung wala pong appearance ng Panginoon mismo is inadequate. Hindi sapat yon. Na yung walang laman yung tomb, hindi sapat yon kung wala talagang pagpapakita mismo si Jesus. Kanya po dito ang Panginoon, inassure niya yung mga babae. At inassure po sila ng Panginoon. Dahil nung oras na yon ay naghalo yung takot at kagalakan sa mga babae. Hindi nila alam kung ano ang damdamin nila. May halong takot at kagalakan. Takot dahil sa nasaksihan nila. Gumulong, wala yung batong, malaking batong yon at nasinelyuhan ng mga religious leaders na wala doon sa takip, hindi na nakatakip at nakita nila yung anghel. Kaya natakot sila sa nasaksihan nila. Pero at the same time, sila'y may takot at the same time, meron silang joy, kagalakan. Kagalakan dahil sa balitang nabuhay na muli ang Panginoon. Okay? Makita po ninyo, dito makita natin, doon po sa mga umiibig sa Panginoon, ang resurrection po ay dapat maging great joy natin. Ang resurrection should be the source of great joy for us who love the Lord. Why? Because our hopes in Jesus will be alive if we know He's alive. Okay? Kasi, nagtiwala ka sa Kanya, pero namatay siya at nanatili siyang patay. Patay ang iyong pag-asa. Pero kung alam mo, nabuhay siyang muli, matapos niyang mamatay, at malaman mong siya'y nabuhay na maguli, well, alam mo, buhay ang iyong pag-asa. Hindi patay. Tulad ng mga alagad. Sila ay umaasa, nagtiwala sila na siya ang Mesiya, na siya ang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos, at narinig nila yung kanyang mga pangangaral, nakita nila yung mga dakilang himalang ginawa niya para patunayang siya ang Mesiya. Pero nung ipako siya sa krus, namatay siya at nilibing, patay ang kanilang pag-asa. Pero nung magpakita ang Panginoon, bagamat yung iba sa kanila ay nanghina na ang pananampalataya, yung iba doon ay ayaw na nilang sumunod sa Panginoon. Kaya nung makita nila, muli ang Panginoon, mapatunayan nilang buhay ang kanilang sinasampalatayanan, nabuhay ang kanilang pag-asa. Buhay ang inaasahan natin, hindi patay. Ganyan din po tayo, mga kapatid. Yung balita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, yan ang magbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Na lahat ng sinabi ng Panginoon ay tutuparin niya, mangyayari yan. Kasi ang inaasahan natin ay hindi patay. Siya'y buhay. Ganun po ang dating yan doon sa mga babae. Now, kaya nagpakita mismo ang Panginoon sa kanila para sabihing hindi patay yung kanilang pag-asa. Binati sila ng Panginoon at lumapit sila sa Kanya at sabi po ng talata, and they took hold of His feet and worship Him. In-emphasize yan, they took hold of His feet. Hinawakan nila ang kamay. Bakit in-emphasize ni Matthew yan? Para ipakita po sa mga bumabasa ng ebanghelyong ito, hindi sila naghahalucinate. They took hold of Jesus' feet. No? Mismo yung paa ng Panginoon, hinawakan nila. In-emphasize yan. Kasi meron nagsasabi yung mga babae, naka-drugs. No? Nakainom. O kaya, naghahalucinate. Kaya si Matthew, in-emphasize niya, they took hold of His feet. Hinawakan nila ang kamay mismo ng Panginoon. Hindi sila nakakita ng multo. Baka multo lang ang nakita nila. Hindi. Hinawakan nila yung paa. Kung multo yun, hindi mo maahawakan yung paa. Oh? Hologram, parang hologram lang. No, they took hold of His feet. Kanya po sinabi ng Panginoon sa kanila, then Jesus said to them, huwag kayong matakot. Go tell my brothers. Ito ang maganda dito.
Go tell my brothers to go to Galilee and there they will see me. Alam ho ninyo, maganda pong balita ito sa mga alagad kasi bagamat iniwan nila ang Panginoon, nag-iisa siyang pumunta doon sa kanyang kamatayan sa krus. Iniwan siya lahat ng mga alagad. Pero gustong i-assure ng Panginoon yung mga alagad, bagamat iniwan niyo ako, you're still my brothers. Ako pa rin. Kayo pa rin ang aking mga kapatid. Dito makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Kahit na po, iniwan nila ang Panginoon, hindi sila iniwan ng Panginoon. Dito nangakalat sila. Pero muli, tinitipon sila ng Panginoon. Pumunta kayo sa Galilea, doon tayo magkita. Nagkawatak-watak sila. Dahil sa pagkapako sa Panginoon, iniwan nila ang Panginoon, pero gustong ipahatid ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo iniwan. I will gather you again. I will gather you again. Titipunin ko kayo uli. Dito natin makikita yung kabutihan at yung katapatan po ng Panginoon sa mga tagasunod niya. Sino po dito ang meron kang saksi laban sa iyong sarili na hindi ka naging tapat sa Panginoon? Meron ba tayong kasama dito na alam mo sa iyong sarili hindi ka naging tapat sa Panginoon? Muntik mo na siyang ipagkanulo, muntik mo na siyang tanggihan. Pero alam nyo, ang Panginoon, the moment you come back to Him, you will know that He never turned His back on you. That's good news. Kahit na iniwan mo ang Panginoon, pero the moment na ikaw ay bumalik sa Panginoon, Jesus will still call you, you are His brother, you are His sister. Ganyan ang kabutihan po ng ating Panginoon. Isa pa pong saksi sa kanyang resurrection, yung mga soldiers po at yung mga chief priests. Now, yung pong, these are ad witnesses. Ad. O-D-D. Ad. Hindi ko alam sa Tagalog yan. Okay? Parang alanganing mga saksi sila kasi mga kaawayan ng Panginoon eh. Pero alam ho ba ninyo, ito ang isang illustration na sinasabi ko sa inyo last time na nag-preach ako, yung self-incrimination. Na yung gagawin mo at yung sasabihin mo, magiging saksi laban sa iyo. Yung pong mga soldiers at saka yung mga chief priests po, they are self-incriminating against themselves. Kasi yung kanilang mga ikinilos, patapos nilang mabalitaan sa mga mabalitaan yung nangyari, ay gumawa sila ng hakbang para pagtakpan ang isang katotohanan. Kaya itong mga ito were self-incriminating against themselves. Now, una tingnan po ninyo yung mga bantay, yung mga soldiers. Nung pong papunta na yung mga babae doon sa mga alagad para sabihin sa mga alagad na nabuhay na nga ang Panginoon dahil nakita nila ang empty tomb, nakita nila yung angel at nakita nila yung Panginoon mismo. Samantalang papunta sila doon, itong ilan pong mga gwardya ay pumunta doon sa syudad, sa Jerusalem, at sinabi po nila sa mga chief priest ang lahat ng nangyari na kanilang nasaksihan. Ano ang nasaksihan nila? Well, nasaksihan nila yung earthquake, nasaksihan nila yung angel, at nasaksihan nila na yung batong malaki ay wala na po doon sa tarangkahan ng puntod ng Panginoon. At nasaksihan din nila, wala na yung talagang walang laman, yung pong puntod. Now, ito po, yun ang pumunta sila sa mga kasama nila. Dito makita ho ninyo, ito ay isang patunay, pag hindi po alam ng isang tao ang significance ng death and resurrection po ni Jesus, hindi po niya papansinin yung mga significance ng mga extraordinary events. Ganyan po ang tao. Pag hindi niya alam ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, hindi niya papansinin yan. Walang eternal significance sa kanya pag hindi niya alam ang significance. Parang yung nangyayari sa atin every Holy Week. No?
Pag dumating po yung Holy Week, ano ang tingin ng mga hindi nakakaintindi? Long weekend. Okay? Okay? Ano ang iniisip nila? Bakasyon. Boracay. Baguio. Hindi po ako against dyan. Pero karamihan po ng mga taong sineselebrate, inaalala yung death and resurrection of Jesus, ganun lang. It's just a long weekend. Okay? At walang eternal significance sa kanila. Itong extraordinary event na ito. At meron pong iba pinagkukwartahan nila ito. Tulad ng mga sundalo. I'm not against those who are making it a business. I mean, they don't know the significance. Ganyan po ang isang tao pag hindi niya alam ang significance ng great events na ito, he will just pass it over na parang hindi ito nakakaapekto sa kanyang pamumuhay. Now, so ano po ang ginawa ng mga chief priest? Ang mga chief priest po ay patunay din ito ng isang katotohanan. Pag ayaw mong paniwalaan ang isang maliwanag na katotohanan, hindi mo lamang tatanggihan ito, kundi lalabanan mo pa ito. Nakakita na ho ba kayo ng isang taong matigas ang ulo, matigas ang puso, bagamat maliwanag sa kanya ang katotohanan, pero hindi lang niya tinatanggihan yung katotohanan, kundi nilalabanan pa niya yung katotohanan na ipuprove niyang hindi totoo yung nakakita na kayo ng taong ganon? Marami pong ganyan. Ganyan po yung mga chief priests. Ano pong ginawa ng chief priests? Well, nagpulong po sila, sabi po ng Bible. Nag-usap-usap sila na paano la pagtatakpan itong extraordinary events dito. Paano lang itong pagtatakpan? Kaya po nagkasundo sila dahil wala silang ibang paraan. Ay nagkasundo sila, bibigyan nila ng malaking suhol. Ito pong mga sundalong naging bantay at para ipasabi sa mga tao na yung mga alagad ng Panginoon ay habang sila'y natutulog, ay habang natutulog po yung mga sundalo, dumating ang alagad ng Panginoon, yun ang palusot nila, at ninakaw yung katawan ng Panginoon. Yun ang palusot nila. Para po pagtakpan ang isang extraordinary event na ito. Okay? Now, pansinin po ninyo kung gaano kalabo yung kanilang palusot. Okay? Ang palusot po nila, tell the people, sabi po, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. Ang labo niyan. Kung investigador ka, madali mong mapapatumba yung defense. Defense ba yun? Offense. Okay. Sa isang husgado, sa isang hukuman. Malabo yun kasi bakit? Una, paano nilang nalaman ang ginawa ng mga disciples? Kung tulog sila. Di ba? Kung abogado ka, kahit na sanay ka lang mag-notaryo, gano'n lang, hindi ka pa lumapat sa husgado, pag notaryo ka lang, madali mong mapapatumba itong palusot ng mga chief priest na ito. Okay, paano nilang nalaman na ang mga alagad, dumating sila nung gabi, ninakaw yung katawan, kung tulog yung mga sundalo? Una. Pangalawa, hindi ba kung nagising man sila, halimbawa nagising po yung iba, habang theory, tinanakaw ng mga alagad, hindi ba gigisingin ng nagising yung mga kapwa niya sundalo para pigilan, even patayin yung mga alagad? At ang pagnanakaw po ng isang bangkay was a capital offense. Pero bakit po hindi ganun ang nangyari? Pangatlo, paano pong gagawin ng mga alagad yung ibinibintang nila sa mga alagad? That is mission impossible. Okay, kung mahilig ka kay Tom Cruise, yung ibinibintang nila sa mga alagad, na ninakaw ng mga alagad in the middle of the night, yung bangkay ng Panginoon, nandun yung mga sundalong nakabantay, tapos gugulong ng mga alagad yung malaking bato, tapos nanakawin yung bangkay. Tom Cruise movie yan.
Mission impossible yan. Bakit? Una, yung mga alagad, takot na takot. That night, that day, kaya iniwan nila ang Panginoon. Takot sila. Nakatago, matamlay sila. Namatayan sila ng Panginoon. Ngayon, sinong matapang na alagad ang gagawin yung binibintang sa kanila? That is mission impossible. Pangapat, bakit walang searching? Kung totoong ninakaw ng mga alagad yung katawan ng Panginoon, bakit walang paghahanap? Bakit hindi hinanap ang bangkay ng Panginoon? Alam nila kung saan yung mga alagad. Okay? Kung saan sila nakatira. Bakit hindi sila inaresto at pinalabas yung katawan ng Panginoon? So, malabo yung palusot. So, anong ibig sabihin nito? This is a testimony that Jesus Christ was really risen from the dead. Dahil mismong yung mga kaaway nila, pinagtatakpan nila ito. At nung mangaral na po yung mga alagad dun sa Book of Acts, na sinasabi ng mga alagad, nung tumapang na sila, nangaral na sila sa Jerusalem, yung mga chief priests, bakit hindi nila chinyarge yung mga alagad? Wala silang maibintang. Kaya mismong yung mga kaaway ng Panginoon, na ito makita mo siguro, malaking ebidensya rin to sa pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon. Now, meron pong nagsabi, sa sino man daw pong idinideny yung resurrection ni Jesus, ito raw po ay isang unpardonable sin. Kasalanang walang kapatawaran. Na matapos mapatunayan na ang Panginoon ay nabuhay na maguli, ang isang tao, sasabihin niya, hindi talaga nabuhay na maguli ang Panginoon, yan daw po ay isang kasalanang walang kapatawaran. Bakit? Kasi ang resurrection po ay isang dakilang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Binuhay niya muli ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. Kaya pag ang isang tao na ipaliwanag sa Kanya ang pagkabuhay na maguli, pero sinasabi niya, hindi ko pinaniniwalaan yan. Kahit na anong sabihin mo, wala ng kapatawaran sa taong ganyan ang isip at damdamin. Bakit? Kasi ayon po sabi sa Bible, si Jesus raw po ay ibinigay para sa ating mga kasalanan at siya raw po ay binuhay ng maguli para sa ating pagpapawalang sala. Binigay si Jesus para sa ating mga kasalanan at siya'y binuhay na maguli para sa ating kapatawaran sa ating kasalanan. Kaya kung hindi mo paniniwalaan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon, wala kang kapatawaran sa kasalanan. Kasi ang pagpapatawad po ng kasalanan natin ay yung pong nung buhayin muli ng Diyos si Jesus. Matapos niyang bayaran yung ating mga kasalanan. Kung hindi siya nabuhay na maguli, tayo po ay nasa kasalanan pa rin tayo. Alipin pa rin tayo ng kasalanan. Alipin pa rin tayo ng kamatayan. At alipin pa rin po tayo ng dyablo. Kaya po, kung babaligtarin mo yan, kung ika'y sumasampalataya sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, na pinapatunayan po ng mga ebanghelyo ito, ibig sabihin yan, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. So yun po yung proof. Now, mabilisan. Ano po ang initial na reaksyon ng mga apostol dito po sa balitang ito? Well, mababasa po natin doon sa verse 17, some doubted. Yung ilan ay nag-alinlangan. Yung ilan nagduda. Yan po ang general reaction ng mga disciples po tungkol sa resurrection ni Jesus.
Sila po, karamihan sa kanila, o ilan po sa kanila, in fact, the whole 12 or 11 ay hindi nila karakarakang tinanggap yung patotoo ng mga babae. Now, hindi po sila agad na kumbinse. Hindi po sila karakarakang tinanggap yung mga patotoo ng mga nakakita sa resurrected Jesus. Yung pong mga babae ay inutusan ng angel at maging si Jesus inutusan niya yung mga babae na pumunta agad sa mga alagad para sabihin ng kanyang resurrection. Pero ano ang reaksyon nung mga sinabihan? Sabi po sa Bible, pinuntahan niya ang mga alagad, si Maria, na nooy nagluluksa at tumatangis. At ibinalita sa mga ito ang kanyang nakita, si Mary Magdalene ang tinutukoy. Ngunit, ayaw nilang maniwala sa ibinalita ni Maria na buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Yan ang reaksyon nila. Si Lucas naman, ganito ang account niya. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan. Kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ano raw ang iniisip ng mga alagad dun sa mga babae? Hibang. Nahihibang sila. Okay. Hindi nila pinaniwalaan. Now, gusto ko pong sabihin, yung pong hesitation at pagdududa po ng mga alagad tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, hindi po yan nakakabawas sa katotohanan na ito nga ay nangyari. Hindi yan nakakabawas. In fact, yan po ay nakakadagdag. Kasi merong nagsasabi na itong kwento raw sa pagkamatayan, pagkabuhay ng Panginoon, o particularly yung pong sinasabi sa Ebanghelyo na itong pagkabuhay na muli ng Panginoon, idinagdag na lang daw ng mga nagsulat ng Ebanghelyo. Ngayon, kung idinadagdag mo yan, hindi mo sasabihin, nag-alinlangan yung mga alagad. Sasabihin mo kaagad, agad naniwala ang mga alagad at sila'y nangaral. Hindi ba ganon? Hindi mo sasabihin, nag-alinlangan sila. Kaya ito po nakakadagdag to kasi yung pong resurrection is not an ordinary event. Hindi ka agad maniniwala dyan. Kaya ito nakakadagdag ito sa authenticity of the news. Okay? Kanya yung hesitation din nila, ito'y nagpapatunay din na hindi sila naghahallucinate. Hindi po sila nakasyabu. Okay? Hindi sila nakainom. Nagduda sila. Pinapakita na talagang hindi ito gawa-gawa. Hindi ito kahibangan. Kasi kung gawa-gawa lang yan, hindi mo sasabihin nag-alilangan yung mga alagad. Now, ang tanong, bakit po si Jesus ay nagpakita muna sa mga babae bago siya nagpakita sa mga alagad niya? O, sinabi ko na yung sagot kanina. Bakit sa babae muna nagpakita si Jesus, hindi sa mga lalaki? Kasi yung mga babae, alam niyo na. Madaling utusan yan. Yung mga babae, madali nilang ipamalita. 10,000 words yan. Okay, meron silang 10,000 words. Yung mga lalaki, 5,000 words lang daw yan. They will keep it unto themselves. Pero hindi po, siguro isang dahilan yan, pero isa pong meron nagsabi, kaya raw po ang Panginoon nagpakita muna sa mga babae bago nagpakita sa mga 11 disciples niya ay dahil po para maranasan ng mga alagad kung paano magduda doon sa kung paano magduda ang isang tao na nakarinig ng mabuting balita. Sila kasi mangangaral din sila. At maring tinetrain sila ng Panginoon dito na pag nangaral kayo, huwag niyong asahan yung mga tao, agad silang maniniwala. Ganyan din kayo dati. Kaya siguro tayo, pag nagsishare tayo ng gospel,
wag tayo madi-discourage kung mga pinagdadalhan natin ng good news ay hindi sila agad naniniwala. O ganyan ka rin dati. Okay? Ganyan po yung mga alagad. Now, isa pong mabuting balita ito para sa atin. Na malaman natin yung mga 11 alagad ng Panginoon na nakasama niya for 3 years ay hindi agad naniwala. Pero sa kabila po noon, ang Panginoon ay naging matyaga. Siya sa kanila. Good news po yan sa atin. Na tayo, pag dumadaan tayo sa pagdududa, na dumadaan tayo sa pag-alinlangan sa ating Diyos, tandaan po natin, yan po ay natural na nangyayari sa isang mananampalataya. Pero ang Diyos po natin, matyaga pa rin siya sa mga sumusunod sa Kanya. Na ang Diyos po, ayon sa Kanyang dakilang habag, inaalaw po niya, ito po ang maganda dito, inaalaw niya na ang isang taong hindi agad naniniwala, inaalaw niya yung taong yon na siyasatin mo yung evidences. Siyasatin mo ang mga ebidensya. Kung hindi ka naniniwala tungkol sa kamatayan, pagkabuhay na buguli ng Panginoon, inaalaw ka ng Diyos. Siyasatin mo yung mga ebidensya. Okay? Bakit? Hindi takot ang Diyos na siyasatin mo siya. Hindi siya takot kasi kung talagang hinahanap po yung katotohanan dahil walang ibang katotohanan, malalaman mong totoo ang sinasabi ng Ebanghelyo. Hindi takot ang Diyos. No? Okay? Huwag mo lang susubukin ng Diyos. Okay? Hindi yan takot. Kasi eventually, you will know that the facts are true. Now, sa isa pong tapat na naghahanap sa Diyos, naghahanap ng ebidensya, malalaman mong totoo. At kung totoo ka, tatanggapin mo yung mga patunay. At maliligtas ka dahil yon ang bunga ng iyong pananampalataya. Pero doon sa matapos niyang siyasatin yung ebidensya at naalaman niyang totoo ang kanyang sinisiyasat, pero tinanggihan pa rin ito, yan ang kasalanang walang kapatawaran. Kasi nakasalalay yung pagpapatawad ng Diyos doon sa paniniwalang nabuhay na muli si Jesus. Kaya doon sa taong tumatanggi na yon, yung kanyang dugo ay na sa kanyang sariling palad. Siya na ang nagsintensya ng kanyang sarili. Ganyan po kabigat yan. Now, ano naman ang naging reaksyon ng Panginoon sa pag-aalinlangan ng mga alagad? Well, Jesus rebuked His disciples. He rebuked them. No? Dahil hindi nila pinaniwalaan yung mga saksi ng mga nakakita. Yung pong salitang rebuke dito ay napaka-severe. Yung salitang ginamit po dyan. Yung ginamit na salita ng Panginoon dito ay Greek apistia. Nang ibig sabihin, you are without faith. It's so severe. At saka po yung salitang eklerokardia. Okay? Stubborn or refusal to believe. These are very severe words na ginamit ni Jesus in rebuking His disciples. Nung nagpakita mismo ang Panginoon sa kanila, sinabi niya, you are without faith. Tapos sabi pa niya, you are stubborn. Napakatigas ng iyong puso. You refuse to believe. Yun po ang ginamit na salita ng Panginoon. Doon po sa Mark 16, ito sabi, still later as the 11 were eating supper, He appeared and took them to task most severely for their stubborn belief, refusing to believe those who had seen Him raised up. It was so severe. Tanungin ko po kayo, sino po sa atin dito ang nangangailangan ng ebidensya na ang Panginoon na buhay na maguli? Ikaw mismo, sinasabi mo, kung hindi ko makita si Jesus ng mukhaan, ngayon, hindi ako maniniwala sa Kanya. Ganun ba ang iyong damdamin? Ganun ba ang iyong puso?
Hahanap ko muna ng ebidensya at hindi ka maniniwala doon sa mga taong nagpakita ang Panginoon at yung mga pinakitaan ng Panginoon ngayon, isinusugo niya para ibalita na siya ay nabuhay na maguli. Sasabihin mo sa iyong sarili, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita mismo ang Panginoon. Alam ho ninyo, isang lesson pong makita natin dito. Yung pong patotoo ng mga nakasaksi sa Panginoon, kailangan sapat na po yun para manampalataya tayo. Huwag na nating hamunin ang Diyos. Kasi pag hinamon mo pa ang Diyos, hindi po malulugod ang Diyos sa iyo. Maring sabihin mo, kung hindi ka magpapakita sa akin, hindi ko alam kung sasagutin ng Diyos yan. Pero pag hindi sapat yung patotoo ng mga nakakita sa Panginoon, tulad ng kanyang mga alagad, patapos dito, patunayan ng Panginoon na siya ay tunay na buhay, hindi ka pa rin naniniwala. Yung kaparusahan mo, kahatulan mo, ay nasa sarili mo ng kamay. Ikaw na ang sumistensya ng iyong sarili dahil sa Panginoon, batay sa kanyang judgment, dapat sapat na yung saksi ng mga nakakita sa kanya. Isa pong classic example ng bagay na ito ay yung pong karanasan ni Tomas. Sinampulan po ng Panginoon si Tomas kasi si Tomas, siya po ay isa sa mga 11 alagad ng Panginoon. Nung pong magpakita ang Panginoon sa mga alagad niya, nung unang araw ng kanyang pagkabuhay na maguli, nagpakita ang Panginoon po doon sa mga alagad niya, wala si Tomas noon. Meron pong nagsabi si Tomas, dahil napako si Jesus, inilibing, si Tomas, nagdadalawang isip na kung susunod pa siya kay Jesus. Kasi patay yung kanyang inasahan. At kaya wala noong gabing yon, nag-iisip na si Tomas, nagdadalawang isip na si Tomas. Kaya nagpakita ang Panginoon sa mga alagad niya, pinatunayan niya sa pamamagitan ng mga bagay na hindi mo ma-i-deny na siya nabuhay na maguli. At pagkatapos po nun, dumating si Tomas sa mga alagad. Sabi nila, tuwang-tuwa sila kasi nakita nila mismo ang Panginoon. Nahawakan nila, kumain ng Panginoon ng pagkain sa harapan ng mga alagad niya. Talagang nakita nila, hindi multo, talagang nakausap nila. Kaya tuwang-tuwa sila. Nung dumating si Tomas, ibinalita kay Tomas na nakita nila ang Panginoon. Pero ano sabi ni Tomas? Hindi ako maniniwala. Malibang makita ko ang Panginoon. Malibang makita ko yung marka ng pako sa kanyang kamay. At malibang mahawakan ko yung marka ng pako sa kanyang kamay. At malibang makita ko yung sugat sa kanyang tagiliran. At malibang mahawakan ko yung sugat sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ganong katigas si Tomas. Pagkatapos po ng isang linggo, nagpakita uli ang Panginoon. At alam niyo bakit siya nagpakita? Kay Tomas lang. Hindi na niya kailangan patunayan sa mga alagad niya na siya'y nabuhay. Kay Tomas lang siya nagpakita nung gabing yon. At sinabi ni Tomas, sabi ng Panginoon, Tomas, halika. Tingnan mo ang aking mga palad. At lagay mo ang iyong kamay dito sa aking tagiliran na ako'y buhay. Alam mo ninyo ang ginawa ni Tomas? Hindi na niya hinawakan. Hindi na niya nilagay yung kanyang kamay sa tagiliran ng Panginoon. Nung makita niya mukhaan si Jesus, sumigaw na lang siya. My Lord and my God. Sumamba siya. At sabi po ng Panginoon sa kanya, naniniwala ka na ba ngayon dahil na kita mo ko? Tapos sabi ni Jesus, mapapalad yung mga naniwala bagamat hindi ako nakita. Sino pong mas mapalad? Yung mga nakakita o yung mga hindi nakakita, ngunit sumasampalataya sila. Sa mata ng Panginoon, mas mapalad yung mga naniwala sa mga patotoo ng mga nakakita kahit na sila mismo hindi nila nakita ang Panginoon. Mas mapalad po sila. Yun po ang ayon sa Panginoon.
sa pagdating po ng gantimpalaan, pag dumating na muli ang Panginoong Kristo, alam ho ninyo sino ang mas malaki ang ganti. Tayong mga hindi nakakita sa Panginoon, pero iniibig natin siya. Tayong mga naglilingkod sa Panginoon, ibinibigay yung ating mga buhay sa paglilingkod sa Panginoon kahit na hindi natin siya nakita. Sapat na yung sinabi ng mga alagad ng Panginoon na isinugo niya. Sapat na ang kanilang sinabi para paniwalaan natin ang Panginoon. Para ibigin natin ang Panginoon. Para paglingkuran natin ang Panginoon. At dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, kahit na hindi natin siya nakita ng mukhaan, punong-puno tayo ng kagalakan. Tayo ang gagantimpalaan ng malaki. Yan ang ayon sa sinabi mismo ni Pedro yan. Bagamat hindi niyo siya nakita, minamahal niyo siya, sabi niya. Bagamat hindi niyo siya nasaksihan, iniibig niyo siya. Papupurihan ng iyong pananampalataya. Lalo na, kung dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon, dumaranas ka ng pagsubok, pero sa halip na iwan mo ang Panginoon, minamahal mo pa rin siya, kahit na dumadaan ka sa pagsubok dahil sa iyong faith, yan ang gantimpalaan. Yan po ang makita po natin. So, matapos pong patunayan ng Panginoon na siya'y buhay, sa pamamagitan ng mga maraming undeniable proofs for 40 days after His sufferings, ano po ang implikasyon nito? Mabilisan na lamang po ito. Una, ito po ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, ito po ay inauguration ng bagong pasimula sa creation po ng Diyos. Mga kapatid, ang pagkabuhay pong muli ng ating Panginoon, ito po ay pagpapasinaya ng bagong pasimula sa creation po ng Diyos. Sabi po ni Jesus, after His resurrection, all authority in heaven and on earth has been given to me. Yan po ang sabi niya. Ang Diyos po ang naglagay sa kamay ng Panginoon ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ang Diyos po ang naglagay sa paanan ng Panginoon. Now, pansinin niyo, it was given to Him. Hindi po niya hindi inassume ni Jesus. At hindi po inaserve ni Jesus. Yung pong authority, ang Diyos mismo ang nagbigay ng authority kay Jesus. Matapos po siyang magdusa at nabuhay na muli. Yan po ay bilang reward sa Kanya at the same time, pagpapahiwatig po yan na nagsimula na ang new beginning sa creation ng Diyos. Bakit ko po sinasabi ito? Ito po ay dahil si Jesus po ay namatay Friday afternoon. Tapos po, siya po ay nilibing at siya po ay namahinga the whole Sabbath. Sabado. At siya po ay nabuhay na maguli the first day of the week. Naalala nyo, nung pinag-aaralan natin yung Sabbath, yung Genesis 1, on the first day, nagsimula ang creation ng Diyos. Si Jesus po, nabuhay siyang muli on the first day of creation. That is a signal na ang Diyos po nagsimula na ng new creation dito sa mundong ito. Ito po ang mabuting balita. Lahat tayong na kay Kristo, bahagi na tayo ng new kingdom na pinasinayanan ni Jesus. Kaya sabi sa Bible, ang sino mang ay na kay Kristo, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na. Narito, lahat ng bagay ay bago na. Ganyan po ang message niyan sa atin. Tayong mga na kay Kristo ngayon, nagsisimula na tayo, kasama na tayo dun sa bagong creation ng Diyos. Yung pong wala kay Kristo, namumuhay pa rin po sila sa kanilang old life. Meron akong sinabihan isang kapatiran noon na umalis na sa atin dito, sabi ko, do not love the world. This world is already judged. You belong to the kingdom of God. Kaya po, ang sino mang wala kay Kristo ngayon, namumuhay pa rin siya sa old world, old life. Na ito pong old world na ito ay hinatulan na ito.
Kaya ang Diyos nagsimula na ng bagong pasimula kay Kristo. Yun po ang una. Pangalawa, tayo pong mga nakakaalam ng mensaheng ito, tayo po ang magdadala. Yan ang isang implication yan. Tayo ang magdadala ng mensahe ng kingdom of God na ito. Mapansin niyo yung pong verses 19 and 20, sabi ng Panginoon, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and I will be with you always until the end of the age." Yung pong Great Commission na yan, ay hindi lamang po yan dun sa mga unang alagad. Yan po ay para din sa mga successors ng mga alagad. Sino mga successors? Tayo. Na mga tumanggap ng patotoo ng mga alagad, tayo ang mga successors na. Kaya, tayo ang magiging tagapagdala nito. Napansin pa ba ninyo kanina, sinabi ko, na matapos pong magpakita ang anghel sa mga babae at ang Panginoon sa mga babae, anong sabi nila sa mga babae? Go quickly. Go quickly. Magmadali kayo. Sabihin ninyo ito. Now, ganito po yan. Opo, yung pong mga babae na mangha sila doon sa nakita nila. At tuwang-tuwa sila nung makita mismo nila si Jesus. Pero ang utos ng Panginoon, go quickly. Ano po ang message niya para sa atin? Yes, we are enjoying the blessing of the resurrection. We come here, we worship God, we enjoy His presence. We enjoy the blessing. Pero tandaan po ninyo, we are not meant only to enjoy this. It is also meant to be passed on. Okay? Yes, we love God. We thank Him for His presence. Pero tandaan nyo, hindi lamang po natin i-enjoy ito. Ang purpose ng Diyos is to carry the message. Yun yung pangalawang implication. And lastly, by the way, it is in sharing the gospel that our joy is complete. Hindi po makukumpleto yung ating kagalakan kung sinasarili lamang natin yung kagalakan ito. It has to be broadcast. It has to be shared. And then, lastly, Jesus has to be addressed as risen and victorious. Pag po ina-address natin si Jesus, tandaan nyo, hindi na po siya yung nakalibing, kundi siya po ang nabuhay na maguli and He is victorious. Yan ang pagsamba natin sa Kanya. Na ang lahat ng authority sa langit at sa lupa ay ibinigay niya sa Kanya. That's how we worship Him. That's how we address Him. Hindi po yung Santo Ninyong walang kapangyarihan. We are worshiping a risen, victorious Savior. Because He is victorious, we are victorious. Because He is risen from the dead, we will be raised from the dead. Yan po ang pag-asa natin. Tayo pong lahat ay tumayo and let us pray. O Diyos, salamat po sa araw na ito na ipinagdiriwang po namin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay katunayan na siya nga'y nabuhay na maguli. Kasi lahat po ng mga Kristiyano sa buong mundo ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po nila ito. Walang pagdiriwang na ganito nung una. Pero dahil nga ang tunay na buhay na muli si Jesus, meron kaming ganitong celebration. Siya'y nabuhay na maguli para patunayang tinanggap ninyo ang pag-aalay ng kanyang sarili doon sa krus para sa aming kasalanan. At siya'y binuhay mong muli para patunayan sa aming kami ay pinawalang sala na ng Diyos. At si Jesus na iyong anak na ngayon ay nasa kanan mo, siya po ang namamagitan sa amin ngayon. O Diyos, patuloy naming ipagdiwang ang araw na ito. Ipamuhay namin
ang katotohanan nito, ang implikasyon nito sa aming buhay. Ipamuhay namin ito. Napatay na po kami sa dati naming pamumuhay, na ngayon ay bahagi na kami ng kaharian ng Diyos. At ang buhay ni Kristo, ang kanyang resurrection life, ang siya pong ipinamumuhay namin ngayon. O Diyos, purihin po ang pangalan niyo. Maluwalhati po ang pangalan ninyo. O Diyos, salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.